Yo, NBA fans, usapang Dallas Mavericks naman. Ang Dallas ay tinrade ang 58th pick kasama ng $1 million sa New York Knicks. Ito ay para makuha nila si Melvin Ajinca sa pick number 51. Si Ajinca ay isang 5'8 small forward from France. Sinabi ng Max general manager na si Nico Harrison na nagulat siya at available pa rin ng 20 anyos na forward from France sa late pick ng draft, kung kaya't ay pag-trade sila para makuha ito. Sino nga ba si Melvin Ajinca? Ang kanyang experience bilang isang professional na basketball player sa 2023-2024 ay ang paglalaro para sa St. Quentin Basketball sa LNB Pro A. Ito ay isang top-tier league ng bansang France. Ang 20 anyos na small forward na mayroong disenteng minuto sa koponan at ginagawang maayos ang kanyang papel sa rotation. Nag-average ito ng 9.7 points, 3.3 rebounds at 0.7 assists sa 24.5 minutes per game. Si Ajinca ay nag-represent din sa France sa youth level at isang standout performer sa 2024 Under-19 FIBA World Cup sa average na 19.3 points, 2.9 rebounds, 1.6 assists per game. Habang siya ay nahirang sa all-second team at nakuha ng France ang silver na medalya. Natalo lamang sa huling match laban sa Espanya. Si Ajinca din ay pumasok sa 2024 Nike Hoop Summit na kinakatawan ng kanyang bansa. Si Ajinca ay pwedeng mag-stand out dahil sa kanyang kahangahang laki at frame na relative sa kanyang edad. At siya ay may mga physical na mga katangian upang makipagkumpetensya kaagad sa mga NBA players. Dahil siya ay tila handa na nga upang magbigay ng mataas na antas sa kompetisyon. Ang kanyang laro sa both ends ng court ay dapat niyang maipakita ng mabuti sa sunod na antas o NBA level. At bagaman siya ay may ilang mga plus na katangian, siya rin ay lubos na hilaw pa kumbaga. Kailangan pang magpatuloy na i-develop dahil may mga bagay pang nakikita sa kanya na dapat pang i-improve ng kaunti. Ang kanyang shooting ay may tuturing na NBA range na nga. Bagamat ang kanyang 3-point shooting ay maaaring maging streaky, siya ay walang isang lugar kung saan siya ay maaaring ituring na elite. Ngunit sa kabila naman ito, siya ay wala ring malinaw na weaknesses. Tunay na ang kanyang role ay isang solid na role player. Ngunit siya ay may ceiling na maaaring maging higit pa sa isang role player. Maaaring maging isang solid na starter. Si Ajinca rin ay maaaring bumantay ng maraming mga posisyon dahil sa kanyang lakas at frame. At may sapat din siyang lateral quickness para hindi maging liability sa perimeter. Higit pa nga siyang polish sa depensa kaysa sa opensa, kung saan ito naman ang inaasahan dahil sa kanyang edad. So, mga Dallas Maverick fans, anong tingin nyo sa pick na ito ng Mavs? Gagamitin kaya siya kaagad ni Jason Kidd sa kanyang rotation coming off the bench o hahasain muna nila ito sa D-League?